Okay, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon sa grade 12 ABMB. Okay, so bago tayo magsimula, akin munang papangunahan ang panalangin para sa araw na ito. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Binigay niyo pong oras para magkaroon po kami ng panibagong talakayan sa panibagong aralin na aming tatalakayin sa araw na ito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at katalinuhan upang maunawaan namin at magawa ang mga dapat gawin at dapat maunawaan sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin, Panginoon. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay dumako na tayo sa panibagong aralin. Okay? So, nung nakaraan ay tinalakay natin ang tungkol sa pagsulat sa larangan ng agham panlipunan. Ngayon ay dadako na tayo sa panibagong larangan na kung saan larangan ng siyensya at teknolohiya. Paano nga ba nagsusulat o paano nga ba tayo makakabuo ng isang sulatin partikular sa larangan ng siyensya at teknolohiya? Okay? So bago yan, narito ang ating mga layunin para sa araw na ito. Una dyan, nabibigyang linaw ang katangian ng pag-aaral at pananaliksik sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Naiisa-isa natin ang mga disiplina sa larangang nabanggit. Nakikilala o natutukoy natin ang mga halimbawang sulatin at gawain, partikular sa larangan na aking binanggit, nakabubuo ng pananaliksik o kritikal na editorial kaugnay sa isang issue at problemang pansiyensya at teknolohiya. Okay? So, dito naman para sa ating LPO3 at LPO1, pinag-iisipang mabuti ang pahayag, pasilitaman o pasulat upang matasa ang kawastuhan, pagkamatotohanan, at kalinawan sa mga akademikong sulatin. Naglalaan tayo ng oras, pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsunod ng mga estilo at teknikal na pangangailangan sa akademikong sulatin. Okay, ito ang gagawin nating mga gabay para sa patutunguhan ng ating aralin sa araw na ito. Okay? Simulan natin sa isang katanungan, ano nga ba ang tinatawag nating pananaliksik at kritikal na editorial? Hindi na sa atin bago ang salitang pananaliksik, di ba? Dahil junior high school pa lang tayo, lagi na itong nababanggit. Maging lalong-lalo na pagdating natin ng senior high school, di ba? Kasi nung grade 11 kayo ay nagkaroon kayo ng pananaliksik sa Filipino at nagkaroon kayo ng pananaliksik sa iba pang literatura. Pagkos kakambal na ng pamumuhay nating mga tao ang tinatawag nating pananaliksik. Di ba? Na kung saan, ito ang nagbibigay linaw at bagong kaalaman tungo sa ikauunlad ng buhay natin. Okay? At pag sinabi natin critical na editorial, mamaya bibigyan pa natin ng paglilinaw ang critical na editorial at ano nga ba yung kinalaman nito sa larangang siyensya at teknolohiya. Okay. Sabi ni Jacob Bronowski, ang siyensya ay tulad ng sining ay hindi kopya sa kalikasan, kundi isang muling paglikha. Di ba lagi nating iniisip, lagi nating tinatanong sa mga sarili natin, paano kaya ito na-invento? Paano kaya ito nagawa? Paano kaya ito nagsimula? Ayun yung mga katanungan sa isip natin na, paano kaya kung hindi na-invento ang ganitong bagay na to, ano kaya yung mangyayari sa atin? Okay, na kung saan, ito is sumasang-ayon na sinabi ni Jacob na ito'y muling paglikha, hindi katulad ng meron tayo sa kalikasan na natural na likha. Ang siyensya ay muling paglikha kung saan binibigyan natin ng diin at binibigyan natin ng pag-unlad ang isang bagay niyon para magamit sa mas komportableng pamumuhay. Yan ang pinahayag ni Jacob. At ano naman yung ipinahayag ni Bertrand Russell? Sabi niya, kung hindi madidiskubre ang siyensya, hindi malalaman ng tao. Isipin natin,
ang siyensya ay naging bahagi na ng pamumuhay natin, di ba? Na kung saan ito yung nagbigay ng mas komportableng pamumuhay sa atin at mas tumulong tungo sa ikauunlad natin. Okay? So, ang sining at siyensya at teknolohiya, noon pa mang simula ng sibilisasyon hanggang sa modernong panahon, ay nagbabago sa kasaysayan at kamalayan ng sangkatauhan. Sa makatuwid, simula pa nung una ay talaga namang makikita natin yung pag-unlad ng siyensya at teknolohiya, partikular sa kasalukuyang panahon, na kung saan ito'y merong malaking ambag sa pag-unlad na tinatamasa natin sa kasalukuyan. Narito ang ilang sa mga disiplina na larangan ng siyensya at teknolohiya. Una dyan ang biolohiya, kung saan nakatuon ito sa bagay na may buhay, di ba? Bio means life. At chemistry, nakatuon naman ito sa komposisyon ng mga substance, properties at mga reaksyon at interaksyon. Pisika naman, nakatuon sa mga property at interaksyon ng panahon. Earth science at teorya, sistema ng planetang daigdig sa kalawakan, astronomiya, pag-aaral ito ng mga bagay sa celestial, di ba? At information technology, gamit ng teknolohiya kaugnay sa pagbibigay at paglilipat ng mga impormasyon, datos at pagpoproseso. Ito pa, inhenyera, arkitektura, matematika at aeronautics. Okay, pansinin niyo ang mga kahulugan at ipinapakita o ibinahagi nito sa atin. Sige ngayon, ilapat naman natin ito sa pamamaraan ng pagsulat. Paano nga ba tayo makakapagsulat sa larangan ng siyensya at teknolohiya? Alam naman natin na sa pamamagitan o dahil sa panaliksik, nagkaroon tayo ng pag-unlad sa kung ano man ang meron tayo ngayon. So paano nga ba ginagamit ang pananaliksik tungo sa mas ikauunlad ng pamumuhay nating mga tao? Okay, sa pagsusulat at metodo ng pananaliksik sa siyensya at teknolohiya, narito ang grapikong pangtulong na kung saan may papaliwanag natin o may papakita natin kung paano nga ba sinasagawa ang pagsulat ng pananaliksik sa siyensya at teknolohiya. Okay, kagaya nga na binanggit ko kanina, ang pananaliksik ay nagbibigay tulong o nagpapatunay o maaaring nakakatuklas ng panibagong kaalaman. Una, pahayag ng problema. Ano ba yung nais nating bigyan ng tuon sa pag-aaral o sa sasaliksikin? Ano ba yung nais mong bigyang patunay? Ano nga ba yung paksa? Sa madaling salita, paksa. Di ba? Lagi natin sinasabi na bago tayo magsulat ng isang sulatin, kailangan malinaw sa atin o alam natin yung paksang dapat sulatin. Kagaya sa pananaliksik, dapat malinaw sa iyo yung daang tatahakin mo tungo sa gagawin mong pananaliksik para maging maayos ang proseso nito. Okay. Pangalawa, pagkolekta syempre ng mga impormasyon. Syempre, paano mo kukolektahin yung mga impormasyon? Sa pamamagitan ng mga metodolohiya at pamamaraan. Diba? Marami tayong metodolohiya at mga lapit na pwedeng gamitin para sa pagkukolekta ng impormasyon. Maaaring pagbabasa ng libro, maaaring pagkuha sa internet, maaaring obserbasyon, panayam, at marami pang iba. At syempre, kapag meron na tayong mga pagkolekta ng impormasyon, syempre hindi mawawala dyan yung pag-aanalisa at titingin natin kung ito may balido o hindi. Hindi dapat tayo kuha lang ng kuha ng mga impormasyon sa kung saan-saan. Dapat alam natin kung paano ito tingnan, kung ito ba'y karapat-dapat at balido. Tandaan natin yan. At sumunod, yung pagbuo ng hypothesis. Diba? Pagbuo ng hypothesis. Kung meron ka ng mga datos na nakolekta, ng mga impormasyon mga nakolekta, dito ka na magkakaroon ng pagbuo ng hypothesis. At pag nabuo mo ng hypothesis mo, dito mo na maaaring subukan ng hypothesis mo. Maaaring positibo at maaaring maging negatibo yung kalalabasan nito. Tandaan natin yan. Susubukan natin yung hypothesis para mapatunayan natin ang isang bagay o mapatunayan natin ang problema o ang paksang nais mong bigyan ng pananalisik o linaw. Okay, kaya dalawa ang maaaring maging resulta.
Una, maaring resulta na sumusuporta dun sa hypothesis mo. Maaring mapatunayan. At pangalawa, doon naman sa resultang hindi sumusuporta, ibig sabihin maaring taliwas sa inaasahan mong bunga. Maaring maging negatibo ito. Ayan po ang sa pagsulat at metodo ng pananaliksik sa siyensa. Yan, dito tayo sa pananaliksik sa teknolohiya. Okay, una, syempre, bago tayo magsaliksik, pag-iisip ng disenyo at solusyon sa problema. Susundan nito syempre ng hypothesis o pagpapahayag ng mga solusyon o disenyo bilang pinakamabuting gawain. At paglalahad ng ebidensya, isa to sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik, di ba? Kasi ito yung magiging batayan at magiging pansuportang suportang detalye tungo dun sa nais mong patunayan o nais mong bigyan ng paglilinaw sa pag-aaral mo o pananaliksik mo. At pagpapahayag ng mga argumento sa pamamagitan ng halaga, sukat, gamit, teorya, at syempre obserbasyon. At konklusyon syempre, pagpapahayag ito ng kontribusyon, bago man o makabago at groundbreaking na produkto, proseso o solusyon na batay sa naging resulta ng pagkabuang nasa liksik mo. Okay, pansinin ang grafikong pantulong sa pagsulat ng panaliksik sa teknolohiya. Una, yung disenyo o solusyon sa problema at mga tanong na ano, bakit, paano, kailan, at saan. Mga ebidensya, mga argumento na tumatalakay at nagbibigay linaw sa mga ebidensya na sumusuporta dun sa solusyon sa problema. At syempre, konklusyon. Ano nga ba yung pinakakinalabasan? Ano nga ba yung pangkabuang naging resulta ng sinagawa mong pananaliksik? Okay, ngayon ay tunghayan natin ang tinatawag na metodong IMRAD o IMRAD sa siyensa at teknolohiya. Muna dyan, syempre, ang introduction para sa I. Sa M naman ay metodo. Sa A, resulta. Sa A naman, analysis. At sa D, diskusyon. Ano nga ba ang mga nakalagay dito? Una, sa introduction, alam naman natin na ang introduction ay panimulang bahagi ng isang pananaliksik, di ba? Kung saan nakalagay dito ang kalikiran ng problema, motibo, layunin, background o kaligiran, pangkalahatang pahayag o bakit mo nga ba isasagawa yung pag-aaral na iyon? O bakit, ano nga ba yung tanong na dapat masagot sa pananaliksik na gagawin mo? At ano ang nais mong patunayan? Nakalagay yan sa introduction, tandaan natin. Sa metodo naman, ano nga ba yung mga modelo, mga panukat na gagamitin mo? Ano, kailan, saan, paano gagamitin ang mga material? Dapat alam nyo kung paano nyo gagamitin ang mga material na tinatawag. At sino-sino ang mga kasangkot? Sino yung mga kasangkot sa pag-aaral na gagawin mo? 'Di ba nung nagsaliksik kayo, nung grade 11 kayo ay meron kayong mga instrument na tinatawag. Dapat alam niyo kung paano gagamitin yung instrument na yun at sino yung magiging bahagi o kasangkot ng pag-aaral na yun na talaga namang magbebenepisyo doon sa pag-aaral o sa magiging resulta. At ikatlo, sa R naman, resulta ng ginawang empirical na pag-aaral. Ibig sabihin ng empirical, dapat meron tayong pinagbatayan. Okay? Tama ba ang hypothesis? Ipapakita ito sa pamamagitan syempre ng mga chart na tinatawag, mga tala na yan, mga grafikong pantulong na nagbibigay linaw at nagpapatunay. Kasi nagsisilbi itong ebidensya Ebidensya dun sa pag-aaral na isinagawa mo. Okay? At sa analysis naman, isinasagawa ang pag-aaral batay sa resulta. Di ba? Pag sinabi nating analysis, binubusisi natin ang mga impormasyon o mga datos. Hinihimay-himay natin para makuha natin ang tunay na esensya o kahulugan nito. At syempre, letter D, ang diskusyon na tinatawag, diskusyon at konklusyon ng isinagawang pag-aaral. Ano nga ba yung naging implikasyon nito sa resulta? Bakit nga ba o ano nga ba ang may tutulong nito sa lipunan?
Okay? Ano nga ba yung matutulong nito sa iyo bilang isang mag-aaral, bilang isang mananaliksik, at paano ito makakatulong sa iba? Ayan po yung dapat nating ikonsidera sa huling bahagi ng pananaliksik natin. At ngayon, narito yung mga ilang kumbensyon sa pagsulat. Pagsulat na gagawin natin. Okay? Gumagamit ito ng mga salitang atin, kami, at tayo. Hindi po ito gumagamit ng mga personal na salita, kagaya ng ako, ikaw, at iiwasan natin yung pagsulat na ayon sa aking nasaliksik. Iniiwasan po iyon, ha? Tandaan natin yan. Hindi pasibo kundi aktibo. Ibig sabihin, meron itong interaction. Kahit ito isang sulatin na lamang, dapat makakakonekta yung mambabasa natin sa sinusulat natin. Hindi lang nagbasa sila, wala silang natutunan at wala silang nakuha. Ibig sabihin, merong interaction doon sa binabasa o doon sa isinulat mo. Para masabi natin o makita natin, epektibo nga ba ang naging pagsulat mo. At nasa pangkasalukuyan, tandaan natin yan, at maraming drawing. Okay, ilan sa mga halimbawang sulatin ito, tulad ng technical na report, artikulo ng pananaliksik, instructional na polyeto, handout, report panlaboratorio, plano sa pananaliksik, catalog, technical na talumpati, o papel na babasahin sa komprehensya, report na isinasagawang gawain na performance report. Ayan po yung mga halimbawang sulatin. Okay, so narito po yung mga halimbawang sulatin sa siyensya at teknolohiya. Makikita nyo ito sa inyong aklat, pahina 124. Okay, so basahin nyo ang halimbawang ito at tingnan nyo ang mga detalye. Paano nga ba isinulat ang partikular na sulatin ito? Paano nga ba inilahad yung mga datos, yung mga ebidensya dito sa partikular na sulatin ito? Okay? So, para sa ating mga katanungan, kung mayroon kayong nais bigyan ng linaw, huwag kayong mahiyang magbigay alam o magbigay ng mensahe sa akin dito sa MS Teams. Okay? In-message lamang ako. Kung mayroong katanungan o nais bigyang linaw para mabigyan natin ng pagkakataon na mas lalo nyo pang maunawaan. Okay? Kung nais yung basahin ang mga nakatala sa ating presentasyon, makikita nyo ito sa aklat, pahina 118 to 126. Okay? At para naman sa ating gawain sa araw na ito, punta lamang kayo sa ating channel. Okay? Punta lamang kayo sa ating channel at gagawa po kayo ng isang sulatin, isang babasahin na talaga namang makakatulong sa atin. Okay? So ano yung gawain natin na kailangan gawin? Okay. Pipili kayo ng isang Pilipinong siyentista o inventor. Okay, alam ko meron mga siyentista at mga Pilipinong inventor, di ba? So, gumawa kayo ng isang handout na may 1 hanggang 2 pahina tungkol sa kanya at sa naging kontribusyon niya sa siyensya at o sa teknolohiya. Maaring gumamit kayo ng larawan, maging tungkol dun sa kanyang mga naging kontribusyon o maaring larawan niya. Depende sa inyo. Maaari kang tumingin ng halimbawang handout sa internet, ngunit huwag kopyahin. Gawin lamang itong batayan sa paggawa. Okay, maaari kayong gumamit ng iba't ibang aplikasyon tulad ng Canva, Visme, at kung ano pa man. Depende sa inyong gusto. Okay, na makakatulong sa paggawa ng gawain. At syempre, magsasaliksi kayo ng tungkol doon sa Pilipinong siyentista o inventor na napili nyo. At isasaayos nyo ang mga impormasyong ito. At tandaan natin, dapat po makatotohanan ang lahat ng nakalagay o nakalahad doon sa iyong isinulat o ginawang handout. Maliwanag? Okay. At dito, mayroon kayong pagkakataong maging malikhain sa pagbuo ng handout. At siguraduhin nyo pong nasunod ang rubric sa pagtatasa.
Okay, sir, ano pong size ng handout? Letter po. Letter, okay? Kayong bahala sa style ng sulat o laki ng sulat. Kayong bahala, basta ang sukat natin ay letter. 8.5 by 11. Okay? At narito yung rubric sa pagtatasa kung paano ko bibigyan ng grado yung ginawa niyong handout. Okay, una, nilalaman, syempre, masinop ang pagkakasulat. Masinop na nasaliksik ang datos. May kritikal na pagtatalakay, wasto ang lahat ng datos. Tandaan ha, hindi lamang ika-copy-paste yung gagawin. Syempre, ipapaliwanag nyo sa maiksing pamamaraan lamang yung kanyang naging kontribusyon sa pamamagitan ng sariling salita batay sa mga datos na nakuha nyo. Hindi lamang copy-paste ito. Ito yung naging kontribusyon niya, ibubullet type ko na lang o sige gano'n na lang, hindi po gano'n. Okay? Dapat merong kritikal na pagtalakay. Kritikal, ibig sabihin gumagamit ng mapanuring pag-iisip at hindi lamang inilalagay doon. Tandaan natin yan. Wasto ang lahat ng datos. Tandaan natin ha, napakahalaga ng mga bagay na to dahil isa ito sa mga dapat nating tandaan sa etika at pagpapahalaga. Di ba? Tinalakay na natin yun. Sana natatandaan pa. Ikalawa, yung organisasyon, maayos ang pagkakasulat, lohikal ang pagkakasunod-sunod. So dito sa maayos ang pagkakasulat, dapat maayos yung forma na ibinigay ko. Maayos ang pagsunod doon. Presentasyon, maayos, malinaw ang format, nakakakuha ng atensyon ng kopat maayos ang mga ilustrasyon. At sa kumbensyon naman, wasto ang baybay ng mga salita, angkop ang bokabularyong ginamit. Tandaan, hanggat maaari, gamitin natin ang wikang Filipino kung walang direktang salin, tsaka lamang natin gagamitin ng hiram na salita. Tandaan po natin, hindi lang copy-paste ang gagawin nyo. Magsasaliksi kayo ng mga datos o impormasyon tungkol sa Pilipinong siyentista o inventor, isa lamang. At bibigyan nyo ng kritikal na pagtatalakay ang kanyang naging ambag at paano nga ba ito nakatulong sa lipunan. Okay? 1 hanggang 2 pahina lamang. Malinaw? Kung mayroong katanungan, i-message lamang ako sa Hangouts. Okay? Kung wala na, sa ating asynchronous time, maaari nyo nang simulan at isusumite ang gawain ito sa susunod na linggo. Maliwanag? Kung wala na, maraming salamat grade 12 sa pakikinig na may meron kayong nakuha o naunawaan sa ating aralin. Yun lamang po at maraming salamat.